Isang babaeng hindi kayang magbigay buhay ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Iyan ang mga salitang narinig ni Lilia Mendoza mula sa mga labi ng lalaking minsay sumumpang mamahalin siya habang buhay. 34 na taong gulang si Lilia. Payat, may maamong mukha na laging may bakas ng pagod at may bahagyang pangingitim sa ilalim ng mga mata na hindi na kayang itago kahit ng pampaganda. Nakatatak sa kanyang balat ang alaala ng lahat ng luhang pinatuyo ng palihim, ng bawat pagkagat sa labi upang pigilan ang pagsigaw, ng bawat gabing natutulog siyang yakap ang pangarap ng isang anak na hindi kailanman dumating. Sa unang tingin, siya ay isang babaeng mahinahon, edukada at tahimik. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang kulay kastanyas ay may isang mundong puno ng pighati. Hindi lang katawan niya ang kanyang nilabanan, kundi pati na rin ang kanyang mga alaala. Isang kabataang minarkahan ng pag-abandona, ng isang inang may skitsofrenia na naglaho isang gabi ng walang paalam, ng gutom, ng lamig, ng katahimikan ng isang bahay na laging walang tao. Nang ikasal siya kay Lorenzo Enzo Rivas, inakala niyang maiiwan na ang lahat ng iyon. 10 taon ang tanda ni Enzo sa kanya, makisig, mayaman at puno ng tiwala sa sarili. Isang lalaking alam kung ano ang sasabihin para mapaibig ka, ngunit marunong ding gumamit ng mga salita na parang patalim. Galing siya sa isang tradisyonal na pamilya na labis ang pagpapahalaga sa mana at sa pagpapatuloy ng kanilang lahi. Ang pressure na magkaanak ay agad niyang naramdaman, ngunit hindi niya kaya. Sinubukan nila ang lahat. Mga hormonal treatment, insemination, mga espesyalistang klinika sa fertility. Bawat buwan ay isang emosyonal na pagsubok. Bawat negatibong resulta ay isang dagdag na kabiguan na dumidikit sa kanyang kaluluwa na parang mantsa. Sa loob ng 5 taon, nanatiling matatag si Lilia. Taglay ang isang pananampalatayang halos kabaliwan na. Unti-unting nanlamig si Lorenzo. Hindi na siya nito hinahawakan, hindi na tinatanong kung kumusta siya. Ngunit patuloy pa rin si Lilia sa pagluluto ng mga paborito nitong pagkain, sa pag-iiwan ng mga liham ng pag-ibig sa mesa, sa pagdarasal gabi-gabi na sanay isang araw ay mamulaklak ang kanyang sinapupunan. Kumapit siya sa ideyang kayang ayusin ng pag-ibig ang lahat, kahit na ang pag-ibig na iyon ay unti-unti nang naglalaho. Nang umagang iyon, naghanda si Lilia ng isang espesyal na almusal, anibersaryo nila. Nagsuot siya ng isang simpleng puting bestida na may burda sa kwelyo. Ilang linggo na silang hindi magkatabi sa pagtulog, ngunit gusto niyang subukan muli. Nang bumaba si Lorenzo sa hagdanan, ni hindi man lang siya tiningnan. "Happy anniversary, mahal," sabi niya na may kaba sa ngiti. "Anibersaryo," sagot nito habang tinitingnan ang cellphone. "Wala ako sa mood para sa mga kadramahan mo ngayon. May mahalaga akong meeting. Gusto ko lang sanang mag-almusal tayo ng sabay. Nagluto ako ng pancake. Yung paborito mo. Sa tingin mo ba, maaayos ng pancake ang 5 taon na hindi mo maibigay sa akin?" Ang komento ay parang isang sampal. Naramdaman ni Lilia ang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit hindi siya umiyak. Kinagat lang niya ang kanyang labi at ibinaling ang tingin sa mesa. "Hindi ko kasalanan. Ginawa ko ang lahat," bulong niya. "Ang lahat." Ulit nito na may halong pang-uyam. "Ang tanging nagawa mo ay maging isang anino. Hindi ka na nga mukhang babae. Wala ka ng laman, Lilia. Wala ng laman sa loob at sa labas." Umatras siya ng isang hakbang. Gusto niyang sumagot, ngunit ang mga salita ay bumara sa kanyang lalamunan. Lumabas si Lorenzo ng bahay at malakas na isinara ang pinto. Nayaning ang mga plato. Ang bahay, isang modernong mansyon sa isang eksklusibong village, ay biglang naging kasinlamig ng isang kabaong. Kinaumagahan, bumalik si Lorenzo. Nakahain pa rin ang mesa na inihanda ni Lilia. Inalok niya ito ng isang kopita ng alak, ngunit hindi nito tinanggap. May kasama ito. Si Cassandra Rosales, 25 taong gulang, makakapal na labi, balingkinitang katawan at mapanghamong tingin. Nakasuot ng isang hapit na damit na nagpapakita ng kanyang pagbubuntis. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na parang may hawak na korona.
Ipinakilala siya ni Lorenzo nang may parehong kawalang emosyon na parang nagbabasa ng isang kontrata. Dito na siya titira. Kailangan niya ng katatagan. Dala niya ang anak ko. Hindi maintindihan ni Lilia. Ang kanyang isip ay tumatangging iproseso ang lahat. Umatras siya, kumapit sa isang silya para hindi matumba. Tiningnan siya ni Lorenzo nang may pandidiri na parang wala na itong utang na paliwanag sa kanya. Anong sinasabi mo? Dito? Sa bahay natin? Natin? Tumawa ito. Ako ang nagbayad sa bahay na to. Naging pabigat ka lang at isang walang katapusang pagkabigo. Pinalalayas mo ako. Eksakto. Pinalalayas kita. Umupo si Cassandra sa sofa na parang siya na ang may-ari. Pinanood niya ang eksena na may bahagyang ngiti na tila ninanamnam ang palabas. Nasusuka si Lilia. Sumandal siya sa pader. Nagutos na si Lorenzo sa kasambahay. Ihanda mo ang mga gamit niya, ilagay mo sa mga supot at siguraduhin mong walang madadala na hindi kanya. Naglakad si Lilia papunta sa kanyang silid. Ang lahat ay gumagalaw na parang isang bangungot. Maingat niyang hinaplos ang kanyang puting bestida na ngayon ay lukot na at malungkot. Binuksan niya ang kanyang drawer kung saan nakatago ang isang rosaryo at isang maliit na litrato ng ultrasound. Ang tanging pagkakataon na ang kanyang katawan ay nag-alaga ng isang buhay kahit na ang buhay na iyon ay hindi kailanman naisilang. Dumating ang kasambahay na may dalang itim na garbage bags. Inilagay nito ang mga damit nang hindi man lang tinutupi. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga pisngi ni Lilia. Hindi para kay Lorenzo. Hindi para kay Cassandra. Umiiyak siya para sa sarili, para sa lahat ng tiniis niya, para sa lahat ng inakala niyang nararapat sa kanya, para sa bawat segundong inisip niyang ang hindi pagkakaroon ng anak ay nagpababa sa kanyang pagkababae. Alam mo kung ano ang pinakamasama? Sabi ni Lorenzo mula sa pintuan habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit. Hindi ka man lang maaalala. Isa ka lang yugto, isang maling kalkulasyon. Iyon lang ba ako para sa'yo? Tanong niya na nanginginig. Wala ka nang maiaalok sa akin. Katahimikan. Tanging ang alingaw-ngaw ng pangungusap na iyon ang umuugong sa kanyang kaluluwa. Naglakad si Lilia hanggang sa pinto. Hawak ang kanyang mga garbage bag. Sa may pintuan, huminto siya. Tiningnan niya si Lorenzo, tiningnan niya si Cassandra, at ngumiti. Hindi isang masayang ngiti. Ito ay isang basag na ngiti. Isang bitak sa kaluluwa na nagpalabas ng lahat ng kanyang dignidad sa isang kumpas. Isang ngiti na hindi nagsasabing, tinalo mo ako, kundi pinalaya mo ako. Sige, magsimula tayo mula sa simula, at umalis siya. Ang gate ay sumara sa likuran niya na may tunog ng bakal na parang isang hatol. Naglakad si Lilia sa mga kalsada ng walang patutunguhan, walang nag-alok ng tulong. Isang lalaki ang tumingin sa kanya ng may awa. Isa naman ay may pagnanasa. Patuloy ang takbo ng lungsod. Hindi napapansin na isang babae ang nawalan ng lahat. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa isang lugar na tila kinalimutan na ng Diyos at ng gobyerno. Mga kalsadang lupa, mga bubong na yero, mga sigawan sa bawat kanto. Doon, isang matalik na kaibigan mula sa pagkabata ang nag-alok sa kanya ng isang silid. Umakyat siya ng 3 palapag sa isang kinakalawang na hagdanan. Binuksan ang pinto gamit ang isang lumang susi. Ang lugar ay amoy amag at may mga pader na nagbabalat na ang pintura, ngunit kahit papaano ay sa kanya iyon. Walang luho, isang kama lang, isang silya at isang maliit na mesa. Umupo siya sa sahig, binuksan ang isa sa mga supot. Sa pagitan ng kanyang mga damit ay may nakatagong isang sobre. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay may mga lukot na pera at isang litrato. Isang sanggol na may mga matang nakapikit at mamula-mulang pisngi. Sa likod, may nakasulat gamit ang lapis. Lucia, 2017. Niyakap ni Lilia ang litrato ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay niyanig sa tahimik na pag-iyak. Walang sigaw, walang salita. Sa miserableng silid na iyon, sa gabing iyon na napakalamig, nagsimula ang tunay na pagbangon. Hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung kailan,
ngunit isinumpan niyang iyon na ang huling beses na may magpaparamdam sa kanya na siya ay kulang. Tumayo siya, kinuha ang litrato, idinikit sa pader gamit ang tape at inulit sa mahinang boses. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi na pareho. Mas madilim, mas determinado. Tulad ng katahimikan bago ang isang malakas na bagyo, nagising si Lilia sa sahig. Hindi niya alam kung nakatulog siya o hinimatay lang. Masakit ang kanyang mga kalamnan, tuyo ang kanyang lalamunan, at ang ingay ng mga motorsiklo at tahol ng mga aso ay pumapasok sa mga sirang bintana ng apartment. Mabigat ang hangin, at ang amag sa mga pader ay tila humihinga kasabay niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi iyon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay ang katahimikan. Iyong pumapasok sa mga buto at nagpapaalala sa kanya na wala nang tatawag sa kanya sa umaga kahit pa para insultuhin siya. Yakap pa rin niya ang litrato. Lucia. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung buhay pa ang batang iyon. Hindi niya alam kung may umampon na sa kanya. Ang alam lang niya ay nawala ito sa kanya nang hindi man lang niya nabigyan ng pagkakataong mahawakan. At ngayon, sa gitna ng kahirapan, may isang bagong katiyakan. Kailangan niyang hanapin ito o kahit man lang ang katotohanan. Naglakad siya patungo sa maliit na mesang kahoy kung saan niya iniwan ang sobre na may pera. Kakaunting lukot na pera lang, sapat para mabuhay ng isang linggo kung tinapay at tubig lang ang kanyang kakainin. Naghilamos siya sa kinakalawang na lababo sa banyo at lumabas. Sinalubong siya ng kalsada na parang isang gutom na hayop. Mga batang nakayapak na tumatakbo. Sigawan ng mga babaeng nag-aaway, amoy ng mantika, marijuana at kawalan ng pag-asa. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang lumang simbahan na nagbabalat na ang pintura na parang pati ang pananampalataya ay unti-unti na ring bumabagsak. Pumasok siya, hindi dahil sa debosyon, kundi dahil kailangan niya ng isang lugar kung saan walang huhusga sa kanya. Maari po bang makiupo? Tanong niya, sa mahinang boses sa isang madreng nakaputing abito na naglilinis ng mga bangko. Itinaas ng babae ang kanyang tingin. Mayroon siyang mga matang napakapayapa na tila salungat sa lahat ng kaguluhan sa labas. Sige, hija. Walang nangangailangan ng permiso para huminga. Sagot ng madre. Ako si Sister Rosana. Lilia po. Sagot niya ng walang lakas. Lilia, ano? Lilia Mendoza. Tumango si Sister Rosana ng bahagya at nagpatuloy sa paglilinis. Umupo si Lilia. Lumangit-ngit ang kahoy ng bangko sa kanyang likod. Tiningnan niya ang altar. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Siguro mga sagot, siguro aliw, siguro isang taong titingin sa kanya nang walang pandidiri. Makalipas ang ilang minuto, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Sister Rosana, si Javi, pumasok na naman sa altar at ninakaw ang mga ostiya. Hindi ko ninakaw. Sigaw ng isang batang mga 10 taong gulang na lumabas mula sa sakristiya. Tinikman ko lang. Gutom ako eh. Punit ang kanyang damit, marumi ang mukha, at may ngiti na kayang tunawin kahit ang pinakamatigas na puso. Huminto siya nang makita si Lilia. Sino siya? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Isang babaeng naghahanap ng dahilan para manatiling nakatayo, sagot ni Sister Rosana. Tiningnan siya ng bata sandali, lumapit, kumuha ng isang biskwit mula sa kanyang bulsa at inialok sa kanya. Mukha kang kasing lungkot ko. Kainin mo to, mas epektibo to kaysa magdasal. Napatawa si Lilia sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Isang maikling tawa, halos mahiyain. Tinanggap niya ang biskwit. Salamat. Anong pangalan mo? Javi. Iniwan nila ako dito noong 5 taon ako. Minsan napapanaginipan ko na babalikan ako ni nanay, pero tingin ko patay na siya o kinalimutan na niya ako. Parehas lang naman yun, di ba? Hindi alam ni Lilia kung ano ang isasagot kaya niyakap na lang niya ito. Hindi bumitaw si Javi. Mayroong isang bagay sa kanya na nagpapaalala sa isang ina at mayroong isang bagay sa bata na nagpapaalala sa kanya sa nawala sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay isang ehersisyo ng muling pagbuo. Nagsimulang tumulong si Lilia sa parokya.
naghuhugas ng plato, naglilinis ng sahig, nagtuturo ng pagbasa sa mga batang hindi pa nakakatapak sa paaralan. Bawat kilos ay isang tahi, sa punit na tela ng kanyang kaluluwa. At bawat gabi sa maliit na apartment, tinitingnan niya ang litrato ni Lucia at nangangako sa sarili na hindi siya mamamatay nang hindi nalalaman ang katotohanan. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nag-organisa si Lorenzo ng isang party. Ang hardin ng kanyang bahay ay pinalamutian ng mga gintong lobo, puting ilaw, at isang katawa-tawang banner na nagsasabing, "Maligayang pagdating, aking tagapagmana." Si Cassandra, na nakasuot ng isang hapit na asul na bestida, ay nagkunwaring perpekto ang lahat. Ngumingiti sa mga kamera, hinahaplos ang kanyang tiyan na parang may daladalang buhay sa loob, ngunit sa loob-loob niya, mas hungkag pa siya kaysa kay Lilia. Sa banyo, nakakandado, hawak niya ang isang silicone pad na inilalagay niya sa ilalim ng bestida para magkunwaring buntis. Tumingin siya sa salamin. Takot siya, sobra. Ang kanyang plano ay malapit ng gumuho. Hindi ito magtatagal, sabi niya sa mahinang boses. Hindi naman kailangang magtagal, sagot ng isang boses lalaki mula sa kabilang panig ng pinto. Sapat na para bitawan niya ang pera. Ito si Ivan, ang kanyang kuya, pulis, lasenggo, manipulador. Pinlano niya ang lahat kasama si Cassandra mula sa simula. Si Lorenzo ang perpektong target. Mayaman, desperado magkaanak, at emosyonal na marupok. Cassandra, tandaan mo kung bakit natin sinimulan to. Giit niya, kung aatras ka ngayon, mawawala lahat sa atin. Gusto mo bang bumalik sa tondo? Bumalik sa paglalabada sa bahay ng iba? Hindi, bulong niya. Pero ayoko ring mamatay. Hindi tanga si Lorenzo. Hindi. Pero isa siyang gago pagdating sa ego niya. Akala niya, dahil lang naipasok niya ang similya niya sa isang babae, Diyos na siya. Ituloy mo lang ang teatro. Pag ipinanganak na ang sanggol, sasabihin nating namatay, tapos aalis ka at sisingilin ko na ang utang niya sa akin. Ipinikit ni Cassandra ang kanyang mga mata. Nandidiri siya sa sarili. Sobra. Pero hindi kasing dumi ni Lorenzo dahil may mga sikreto rin itong itinatago, mga sikretong mas madilim pa kaysa sa lahat ng kasalanan ni Cassandra. Pagbalik sa parokya, natagpuan ni Sister Rosana si Lilia na nagbabasa ng ilang lumang medical files na nakatago sa isang karton. Sa mga dokumento, nakita niya ang isang selyadong sulat na may pangalan niya. Galing ito sa ospital kung saan di umano'y nawala ang kanyang pagbubuntis. Maaari ko bang makita yan? Tanong ni Sister Rosana. Ibinigay ito ni Lilia. Binasa ko na. Tunang paulit-ulit. Mayroong hindi tugma. Inilabas ng madre ang kanyang salamin at sinuri ang dokumento. Huminto siya sa pirma ng doktor. Nakasulat dito, Dr. Jorge Ibarra. 5 taon nang patay ang taong yan. Nakilala ko siya. Pumunta siya rito kasama ang mga volunteer bago siya magkasakit ng cancer. Inilibing siya noong 2016. Nahilo si Lilia. Kinailangan niyang umupo. Ang sulat ay may petsang 2018. Sigurado po kayo? Siguradong sigurado. Peke ang pirma na yan Lilia. Isang alon ng lamig ang dumaan sa kanyang katawan. Ano pa ang isinungaling sa kanya? At bakit? Ano talaga ang nangyari sa kanyang sanggol? Maaari bang mameke ng mga dokumentong ganyan? Tanong niya, na halos pabulong. Kapag may perang sangkot, lahat na pepeke, pati buhay, pati kamatayan. Naramdaman ni Lilia na bumubukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang sulat na iyon ang tanging opisyal na katibayan na natapos ang kanyang pagbubuntis. At ngayon, ang malaman na peke ito ay nagbukas ng isang pintuan na nagbigay sa kanya ng takot at pag-asa. Paano kung hindi namatay ang anak ko? Tanong niya. Hindi sumagot si Sister Rosana. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Sa tahimik na kumpas na iyon, nakapaloob ang lahat ng habag sa mundo. Sa bahay ni Lorenzo, nagpatuloy ang party. Isang grupo ng mga musikero ang tumutugtog ng mga ballad at ang mga bisita ay nagtatagay gamit ang mga kristal na kopita. Si Lorenzo, lasing sa ego, ay itinaas ang kanyang kopita.
Ang anak na ito ay kumakatawan sa aking legacy, sa kinabukasan ng aking pangalan. Sa wakas, ginantimpalaan ako ng buhay matapos ang lahat ng aking tiniis. Ngumiti si Cassandra ng pilit. Sa loob-loob niya, binibilang niya ang mga araw dahil hindi naman talaga umiiral ang sanggol na iyon, at pagdating ng oras ng panganganak, walang mangyayari kundi mga luha, isang kunwaring trahedya. Niyakap siya ni Lorenzo, bumulong sa kanyang tainga. Ikaw ang lahat ng hindi kayang ibigay ni Lilia. Lumunok si Cassandra. Hindi niya alam kung tatawa o masusuka. Sa kanilang lugar, naglakad si Lilia patungo sa parokya, hawak ang ekspediente. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa. Pagdating niya, naghihintay si Javi sa pasukan. Saan ka galing? Nag-alala ako. May hinahanap ako, sabi niya. Isang taong nang iwan sa'yo? Hindi. Isang taong ninakaw sa'kin. Hindi lubos na naintindihan ni Javi, ngunit niyakap niya ito na parang naiintindihan niya ang lahat. Nang gabing iyon, nagsulat si Lilia sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Hindi isang liham ng pag-ibig, hindi isang tala-arawan. Nagsulat siya ng isang listahan ng mga pangalan, petsa, mga ospital. Gusto niyang buuin muli ang bawat hakbang ng kanyang nakaraan. Gusto niyang malaman kung ang sinabi sa kanya ay totoo o kung, tulad ng hinala niya, may nanloko sa kanya at hindi lang si Lorenzo. Dahil ngayon, naiintindihan na niya. Ang naranasan niya ay hindi isang pagkawala. Ito ay isang pagnanakaw at hindi siya mananahimik. Hindi sa pagkakataong ito. Lalo na ngayong alam na niyang ang impyerno ay may pangalan at kilalang kilala niya ito. Ang impyernong iyon ay may pangalan at apelyido, Lorenzo Rivas, at ngayon haharapin siya ni Lilia nang hindi nanginginig. Hindi na siya ang babaeng lumabas na umiiyak, dala ang kanyang mga gamit sa mga garbage bag. Hindi na siya ang anino na lumuluhod para magmakaawa ng pag-ibig. Ngayon, siya ay isang taong uhaw sa katotohanan, uhaw sa katarungan, at handang gawin ang lahat. Noong nakaraang gabi, binasa niyang muli ang peking ekspediente nang hindi bababa sa 20 beses. Isinulat niya ang mga address, pangalan ng mga doktor, mga code. 3:00 ng madaling araw, na may mga matang nanunuya sa hapdi, nagpasya siyang puntahan ang ugat ng lahat. Ang klinika kung saan, ayon sa ulat, nawala ang kanyang anak. Isang pribadong pasilidad na may prestihiyo sa sentrong medikal ng lungsod, pinamamahalaan ng isang pamilyang may kapangyarihan at katahimikang nabibili. Ang pangunahing pinto ay binabantayan ng mga kamera at guwardiya. Alam ni Lilia na wala siyang makukuha kung harap-harapan siyang pupunta, kaya dumaan siya sa gilid. Lumapit siya sa laundry area ng ospital, nakasuot ng damit trabaho na nakuha ni Sister Rosana para sa kanya, isang puting uniforme na may mantsa ng bleach, isang disposable na takip sa buhok. Nagpakilala siyang volunteer sa paglilinis. Isang nurse na may malalim na boses at walang ekspresyong mukha ang nagpapasok sa kanya nang walang gaanong tanong. Natutunan niyang sa mga lugar na mahigpit ang seguridad, walang sinumang tumitingin ng 2 beses sa mga taong hindi nakikita. Sa loob ng 2 araw, naglinis siya ng mga pasilyo, kinuha ang mga tray na may medical waste, nakinig sa mga usap-usapan. Nalaman niya ang oras ng pagpapalit ng turno, ang lokasyon ng physical archive, at ang password ng computer para sa access control. Nagpanggap siyang isang babaeng clumsy na madalas maligaw na halos hindi nagsasalita. Walang naghinala dahil walang tunay na tumitingin sa mga babaeng naglilinis. Sa 3 gabi, nang tahimik na ang mga pasilyo at abala ang mga guwardiya sa kanilang mga telepono, pumasok siya sa Central Archive. Kumikislap ang ilaw sa kisame. Ang amoy ng basang papel ay nagpaubo sa kanya. Libu-libong folder ang nakasalansan na parang mga puntod. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinanap niya ang letrang M. Mendoza, Lilia, taong 2017. Nakita niya, isang payak na folder na may pangalan niya sa asul na marker. Nang buksan niya ito, may bumara sa kanyang lalamunan. Medical report, petsa ng pagpasok, procedure, RASPA, diagnosis, spontaneous abortion. Pirma, Dr. Jorge Ibarra.
Ngunit alam na niyang peke ang pirma na iyon. Nilipat niya ang mga pahina. Lahat ay tila tama. Maliban sa isang papel sa dulo, isang papel na nakatupi, halos nakatago sa pagitan ng iba. Mayroon itong maliit na fingerprint na nakaprint sa itim na tinta. Isang napakaliit na fingerprint ng isang bagong silang na sanggol at isang identification number. Walang pangalan, isang numero lang. Natigilan si Lilia. Bakit may fingerprint ng sanggol sa isang ekspediente ng aborsyon? Nakarinig siya ng mga yapak. Isinara niya ang folder, isinuksok sa ilalim ng kanyang uniforme, pinatay ang flashlight. Nakarinig siya ng mga boses. Sino ang nag-iwan nitong bukas? Hindi ko alam. Isinara ko, gamit ang susi kalahating oras na ang nakalipas. Tingnan mo sa mga kamera. Kung may pumasok ng walang pahintulot, kailangang i-report sa direktor. Tumakbo siya. Lumabas siya sa isang pinto sa likuran, ang mga paa niya ay dumudugo sa loob ng murang sapatos. Ang folder ay nakadiin sa kanyang tiyan na parang isang bomba. Tumakas siya sa isang madilim na eskinita at nakarating sa apartment na humihingal, nanginginig ang mga kamay. Isinara niya ang lahat ng kandado, umupo sa sahig, at inilabas ang folder. Ang fingerprint. Ang fingerprint na iyon ay hindi pag-aari ng isang aborsyon. Ito ay pag-aari ng isang buhay. May nakarinig sa kanyang umiiyak. Si Javi pala, na natutulog sa parokya ngunit minsan ay tumatakas para matulog sa tabi niya sa kutson sa sahig. Anong nangyari? May masakit ba sayo? Wala, puso, sagot ni Lilia. Hinahaplos ang buhok nito. Sa pagkakataong ito, tingin ko ang masakit ay ang pag-asa. Sa mansyon ni Lorenzo, nagsimulang mabulok ang tensyon sa hangin. Ilang linggo, nang iniiwasan ni Cassandra ang anumang pisikal na kontak, natutulog siyang may mga unan sa pagitan nila. Nagpapanggap siyang naglilihi ng mga imposibleng bagay tuwing 3:00 ng madaling araw para hindi siya tabihan nito. Nagsimulang maghinala si Lorenzo. Ilang araw na niyang pinagmamasdan ang tiyan nito. Hindi gaanong lumaki at iniiwasan nito ang mga medical visit gamit ang mga pambatang dahilan. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, naliligo si Cassandra. Dahan-dahang pumasok si Lorenzo, hinalungkat ang mga gamit nito, binuksan ang isang drawer, nakita niya ang isang silicone pad. Tinitigan niya ang bagay na iyon na parang may sariling buhay. Isinara niya ang drawer nang walang ingay. Umupo siya sa kama. Lumabas si Cassandra mula sa banyo, balot sa isang tuwalya. Ilang buwan ka na raw? Sabi ko, 6. Sagot niya nang hindi tumitingin. At kailan mo balak sabihin sa akin na hindi ka naman talaga buntis? Nanigas si Cassandra. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi? Sige, sabihin mo sa akin. Para saan yang basurang tinatago mo sa drawer mo? Natulala si Cassandra. Biglang tumayo si Lorenzo. Hinawakan siya sa braso, nang mahigpit. Nagpapanggap kang buntis? Bakit? Dahil nararapat sa akin. Sagot niya na umiiyak. Dahil isa kang tanga na naniniwalang may halaga lang ang isang babae kung may anak siya. Dahil binabayaran mo ako para sa kumpanya, hindi para sa pag-ibig. Dahil gusto mo ng anak, hindi ng pamilya. Paano kung hindi sayo? Mamahalin mo pa rin ba ako? Tanong niya, na puno ng galit ang mga mata. Natigilan si Lorenzo. Akala ko na nga ba? Patuloy ni Cassandra. Hindi ka nagmamahal. Gumagamit ka lang. Tulad ng ginawa mo kay Lilia. Binitawan siya nito. Ngunit wala nang sinabi. Ang kanyang katahimikan ay mas marahas kaysa sa anumang sampal. Dinala ni Lilia ang ekspediente kay Sister Rosana. Ipinakita ang fingerprint. Tahimik na binasa ng madre. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Buhay ang batang yan, Lilia. Saan? Iyon ang kailangan nating alamin. Ang fingerprint na yan ay bahagi ng isang protocol para sa mga pribadong pag-aampon. Kailangan natin ng tulong at mga koneksyon. Sino ang maaaring makaalam nito? Si Beatrice, isang retiradong nurse. Nagtrabaho siya sa klinikang iyon ng 20 taon. Nakatira siya malapit sa General Hospital. Dadalhin kita sa kanya. Pumunta si Lilia kinabukasan.
Isang simpleng bahay na may tuyong hardin at isang birhen sa pasukan. Kumatok siya sa pinto. Isang matandang babae na may puting buhok at matatag na tingin ang sumalubong sa kanya. Kinausap ako ni Sister Rosana tungkol sayo, sabi ng babae. Tuloy ka. Ipinakita ni Lilia ang ekspediente. Namutla si Beatriz. Diyos ko, hindi mo dapat to nahanap. Kapag nakita ka nilang may hawak nito, papatayin ka nila. Gusto kong malaman ang katotohanan. Handa ka bang malaman ito kahit na mas wasakin ka pa nito kaysa sa dati? Handa ako sa lahat. Umupo si Beatriz sa harap niya. Sa ospital na yan, nagnanakaw sila ng mga sanggol sa mga babaeng mahihina tulad mo. Sasabihin nilang nawala ang anak, pero ang totoo, ibinibigay nila sa mga ilegal na pag-aampon sa mga mayayamang pamilyang hindi magkaanak. Hindi sangkot si Dr. Ibarra. Ginamit nila ang pangalan niya matapos siyang mamatay. Ang mga nurse na nakakaalam ay nanahimik o naglaho. Ninakaw ang anak ko. Oo. Hindi umiyak si Lilia. Hindi sa pagkakataong ito. Nagkuyom lang siya ng mga kamao. Saan ko siya mahahanap? Bawat sanggol ay may isang file na may numero tulad nito. Ang numerong iyan ay kabilang sa archive ng mga adoption ng sinag ng Pag-asa Foundation. Ngunit protektado sila. Kung pupunta ka roon, ikaw naman ang maglalaho. Tumango si Lilia, itinago ang folder, tiningnan siya sa mata. Salamat po. Ibinigay ninyo sa akin ang tanging bagay na hindi pa naibibigay ng iba. Ang katotohanan. Nang gabing iyon sa kanyang apartment, tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan si Lilia, ngunit sinagot. Lilia Mendoza. Sino to? Alam ko kung nasaan ang anak mo, pero hindi magiging madaling bawiin siya. Natahimik si Lilia. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na halos hindi na niya marinig. Sino ka? Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay buhay ang anak mo at hindi siya maayos. Nasaan? Bibigyan kita ng mga direksyon, pero kailangan mong mag-isa at handa sa lahat. Naputol ang tawag, at sa sandaling iyon, naintindihan ni Lilia na pumasok siya sa isang larong mas madilim kaysa sa kanyang inaakala, ngunit wala ng atrasan. Dahil ngayon, alam na niyang humihinga ang kanyang anak, at ang kanyang laban ay nagsisimula pa lang. Naglakbay si Lilia ng madaling araw sakay ng isang bus na tila mas matanda pa kaysa sa mga pasahero. Dala lang niya ang isang backpack, ang ekspediente na may fingerprint, at isang address na isinulat ng kamay ng boses na tumawag noong nakaraang gabi. Ang ampunan ay nasa isang liblib na sulok sa pagitan ng mga tuyong burol at mga daanang lupa, napapaligiran ng mga abandonadong taniman at isang mabigat na hangin na amoy kalungkutan. Nang huminto ang bus, ni hindi siya tiningnan ng driver. Bumaba siya, ang puso'y kumakabog sa kanyang sentido. Sa harap niya ay isang sira-sirang gusali na may mga bitak-bitak na pader at kinakalawang na rehas. Isang karatula ang nakasabit ng tabingi sa pasukan, tahanan ni Santa Angela. Kumatok siya sa kahoy na pinto, hindi alam kung ano mismo ang sasabihin. Isang babaeng may pagod na mukha at matalas na tingin ang sumalubong sa kanya. Ang pangalan niya ay Clara, ang direktora. Naghahanap po ako ng impormasyon, sabi ni Lilia. Natuyo ang lalamunan. Tungkol sa isang bata. Tiningnan siya ni Clara mula ulo hanggang paa. Maraming babaeng tulad mo ang pumupunta rito. Hindi lahat ay may mabuting intensyon. Ninakaw po ang anak ko pagkasilang sa kanya at naniniwala akong nandito siya. Tila nag-alinlangan si Clara. Ngunit pinigilan siya ng lakas sa boses ni Lilia na isara ang pinto. Humingi ito ng pangalan at ibinigay ito ni Lilia. Lucia. Hindi agad sumagot si Clara. Pumunta ito sa isang cabinet, naghanap sa mga naninilaw na papel, pagkatapos ay tumango ng bahagya. Nandito siya, 9 na taong gulang na siya, pero huwag mong asahan na makikilala ka niya. Lumunok si Lilia. Pinapasok siya sa isang pasilyo na may mga pader na nagbabalat na at amoy gamot. Tahimik na naglalaro ang mga bata. Ang ilan ay tumingin sa kanya na may mga matang walang buhay. Ang iba'y hindi man lang nag-angat ng tingin. Dinala siya ni Clara sa isang maliit na patyong lupa
kung saan isang payat na batang kulot ang buhok ang nagdudrawing gamit ang isang patpat sa lupa. Luma ang kanyang damit at butas-butas ang sapatos. Sa kabila nito, may liwanag sa kanyang mukha na imposibleng hindi mapansin. "Lucia," tawag ni Clara. "Halika sandali." Nag-angat ng tingin ang bata. Ang kanyang mga mata ay kaparehong-kapareho ng kay Lilia. Walang duda, kahit katiting. Nawalan ng hininga si Lilia. Naramdaman niyang nanginginig ang buo niyang katawan. Siya nga, ang anak niya. Lumapit si Lucia ng may pag-aalinlangan. Gusto kanyang kausapin, sabi ni Clara, at umalis. Yumuko si Lilia para maging kapantay niya. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Sinabi na lang niya, "Hi Lucia, ang ganda ng drawing mo." Tiningnan siya ni Lucia ng may pag-aalinlangan. Isang puno pero walang dahon. Kasi sabi nila dito walang tumutubo. Naramdaman ni Lilia ang isang patalim sa kanyang dibdib. Siguro kung may sapat na araw at kaunting ulan, mamumulaklak din ang punong yan. "Bago ka ba dito?" tanong ng bata. "Hindi. Dumalaw ako para sa'yo." "Bakit?" "Dahil may nagkuwento sa akin tungkol sa isang napaka-espesyal na bata at gusto ko siyang makilala." Tiningnan siya ni Lucia ng may pagtataka, ngunit hindi binitawan ang kanyang hindi nakikitang panangga. "May anak ka ba?" Hindi alam ni Lilia kung ano ang isasagot. "Wala, pero minsan gusto kong magkaroon. Sobra." "Bakit hindi ka nagkaroon?" "Kasi sinabi nilang nawala siya sa akin." Kumunot ang noo ni Lucia. "Malungkot yun." "Oo, malungkot nga. Pero minsan, ang mga bagay na akala nating nawala ay hindi naman talaga umalis. Nanahimik sila." Pagkatapos, si Lucia, nang hindi alam kung bakit, ay hinawakan ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon, naramdaman ni Lilia na may saysay ang mundo. Samantala, ang mansyon ni Lorenzo ay nagiging isang minahan. Ang kanyang kumpanya ay ino-audit ng gobyerno. Isang anonymous na ulat ang nagbunyag ng mga irregularidad sa buwis, money laundering at mga bayad sa mga pribadong klinika na hindi nakalista sa kanyang mga libro. Hindi niya alam kung sino ang nag-trador sa kanya, ngunit nagsimula siyang maghinala sa lahat, pati na kay Cassandra. Sinusundan niya ito, tinitingnan ang mga gamit, pinakikinggan habang kausap ang kapatid nitong si Ivan sa telepono. Nagsimula siyang mawala sa sarili. Sa isang hapunan, ibinato niya ang isang baso sa pader dahil ang alak ay room temperature. Nagigising siya ng 3:00 ng madaling araw at naglalakad ng paikot-ikot, bumubulong-bulong. Hindi na makatulog si Cassandra. Pinipilit siya ni Ivan na kumuha ng mas maraming pera. Sinabi nitong kung hindi niya ito makukuha, siya mismo ang magpapadala ng mga peking dokumento sa media. "Alam mo ba kung anong gagawin niya sa akin kapag nalaman niya?" tanong ni Cassandra. Takot na takot. "Mas malala kapag inaresto siya at madamay tayong dalawa," sabi ni Ivan. "Kunin mo ang pera o sisirain ko ang buhay ng gagong yan." Sinubukang tumakas ni Cassandra. Isang gabi, nag-empake siya, sumakay ng taxi at nagpahatid sa terminal. Hinarang siya ni Lorenzo sa pinto. Walang sinabi, sinampal lang siya at ikinulong sa guest room. Pinalitan ang mga kandado, kinuha ang mga susi. "Akala mo ba talaga mapaglalaruan mo ako?" sigaw niya. "Akin ka, mula pa noong unang araw na pumasok ka rito. At ngayon, magbabayad ka sa bawat kasinungalingan mo." Napaupo si Cassandra sa sahig, umiiyak. Tunay na takot ang naramdaman niya, hindi lang sa lalaking nasa harap niya, kundi pati na rin sa sarili. Dahil napagtanto niyang sa pagtatangkang sirain si Lorenzo, naging mas masahol pa siya. Pagbalik sa ampunan, araw-araw nakasama ni Lilia si Lucia. Kinukuwentuhan niya ito, mga katang-isip na kuwento na sarili niyang buhay na nakabalat kayo. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang babaeng nagkaroon ng anak sa sinapupunan, ngunit sinabihang namatay ito, at kung paano, makalipas ang maraming taon, muli niya itong natagpuan. Nakikinig si Lucia ng mabuti. "Totoo ba ang kuwentong yan?" tanong niya isang araw. "Totoo, kung maniniwala ka," sagot ni Lilia. "Sana ako, yung batang yun." "Bakit?" "Kasi walang naghanap sa akin. At masarap sigurong malaman na mayroong isang taong nagmamahal pala sa'yo." Pinigilan ni Lilia ang mga luha.
Nagpasya siyang simulan ang proseso ng kustodiya. Tinulungan siya ni Clara na punan ang mga papeles. Nagpakita sila ng mga ebidensya ng kanilang biolohikal na ugnayan. Isang paunang DNA test ang nagpositibo, ngunit marumi ang sistema at hindi nagtagal, dumating ang mga hadlang. Nawawala ang mga dokumento, naaantala ang mga pagdinig. Isang hukom ang tinanggal sa kaso ng walang paliwanag. Nagpunta si Lilia sa isang tanggapan ng gobyerno para humingi ng paliwanag. Isang lalaking nakasutana, kasing lamig ng isang bloke ng marmol, ang tumanggap sa kanya. Ginang Mendoza, pinapayuhan kitang huwag nang ipilit. Ginagalaw mo ang mga interes na hindi mo dapat pakialaman. Anak ko ang batang iyon, sabi ni Lilia, nang may diin. Alam mo ba kung gaano karaming ina ang naniniwala sa ganyan? Hayaan mo na lang, mas makabubuti. Para kanino? Para sa'yo, ko at para sa kanya. Lumabas si Lilia na nag-aapoy ang katawan, ngunit hindi siya titigil. Kung hahadlangan nila ang legal na proseso, isa sa publiko niya ang kaso, hahanap siya ng media, hahanap siya ng katarungan. Nagkasakit si Lucia ng lingguring iyon. Mataas na lagnat, pagsusuka, hirap sa pag-ihi. Dinala siya sa pinakamalapit na rural hospital. Ang diagnosis ay biglaan. Kidney failure. Kailangan niya ng transplant. Agad na nag-alok si Lilia para sa mga compatibility test. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta. Siya lang ang maaaring mag-donate. Walang oras para iproseso ang kustodiya. Walang oras para sa mga paglilitis. Ang tanging natitira ay kumilos. Nang gabing iyon, nanatili si Lilia sa tabi ng kama ng kanyang anak sa ospital. Pinanood niya itong matulog, konektado sa mga tubo, napakaliit, napakatatag. Hinaplos niya ang buhok nito at bumulong, "Ililigtas kita. Dahil utang ko sa iyo ang buong buhay ko. Dahil iniligtas mo muna ako nang hindi mo nalalaman. Dahil ikaw lang ang mahalaga sa bulok na mundong ito." Nagmulat ng mata si Lucia. "Mahina, mananatili ka ba sa tabi ko habang buhay?" At sa unang pagkakataon, ngumiti ang bata. Ang sandaling iyon ang tanging malinis na regalo na ibinigay ng buhay kay Lilia sa loob ng 9 na taon. At habang hinahasa ang scalpel para buksan ang kanyang katawan, naintindihan ni Lilia na ang sakit ay hindi ang pinakamasamang maaaring mangyari sa kanya. Ang pinakamasama ay ang hindi siya kailanman mahanap. At ngayon, hindi na niya siya muling papakawalan. Pinirmahan ni Lilia ang mga dokumento para sa operasyon nang hindi nanginginig. Hindi siya nagtanong, hindi humingi ng paliwanag. Gusto lang niyang pumasok, ibigay ang kailangang ibigay at magising na alam niyang mananatiling buhay si Lucia. Walang sinuman sa mga tauhan ng ospital ang nakaintindi kung bakit ganoon na lang ang pagpupumilit ng babaeng iyon. Sa teknikal na aspeto, hindi pa rin siya ang legal na ina. Hindi niya dala ang apelyido nito, ni hindi nga siya nakalista sa anumang dokumento ng filiation. Ngunit sa mga mata ni Lilia, mayroong isang katotohanang napakalaki, napakahirap pasinungalingan, na walang sinumang nangahas na kontrahin siya. "Sigurado po ba kayong itutuloy ang donasyon?" Tanong ng siruhano. "Hindi ako pumunta rito para mag-alinlangan, pumunta ako rito para iligtas ang anak ko." Ibinaling ng doktor ang kanyang tingin, tumango na lamang ito. Si Lucia, na nakahiga sa katabing silid, ay nagtanong tungkol sa kanya bago siya bigyan ng anesthesia. "Magiging maayos po ba si Ginang Lilia?" "Magiging maayos na maayos siya," sagot ng isang nurse. Mas matatag siya kaysa sa inaakala ng lahat. Tumagal ang operasyon ng higit sa 6 na oras. Tinanggap ni Lucia ang bato ng walang komplikasyon. Tinanggap ito ng kanyang katawan na parang matagal na nitong hinihintay. Si Lilia naman ay hindi agad nagising. Ang kanyang katawang kulang sa nutrisyon, na pagod na sa mga taon ng emosyonal na pagpapabaya, ay halos 1 buong araw bago tumugon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, mag-isa siya. Dahan-dahang tumutulo ang suwero. Ang sakit ay palagian, ngunit hindi naman hindi makayanan. Ang hindi makayanan ay ang takot. Takot na baka may pumalya. Takot na baka ang munting batang iyon, kasama ang kanyang basag na tawa at matapang na mga mata, ay muling mawala sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok si Sister Rosana
na may dalang isang supot ng prutas at isang ngiting pagod na. Gising na si Lucia. Hinanahanap ka niya. Ngumiti si Lilia. Mabuti naman. Sabi ng mga doktor, mandirigma raw siya, tulad mo. Huwag mong sabihin, yan ng malakas, baka lumaki ang ulo ko. Umupo si Sister Rosana sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Nanatili silang tahimik sandali. Pagkatapos, tinanong ng madre ang bagay na walang sinumang nangahas na itanong. Kailan mo sasabihin sa kanya na ikaw ang kanyang ina? Kapag handa na siyang malaman at kapag handa na akong harapin ang kanyang reaksyon. Natatakot ka? Oo. Pero mas natatakot akong mamatay siya nang hindi niya nalalaman. Sa kabilang dako ng lungsod, sumisigaw si Lorenzo sa harap ng telebisyon. Ibinato niya ang remote control sa pader. Ang balita ay tungkol sa isang anonymous na reklamo ng pandaraya sa buwis. Ipinapakita ng mga kamera ang kanyang mga opisina na nire-raid, ang kanyang pangalan, ang kanyang kumpanya, ang kanyang reputasyon ay nagsimulang gumuho na parang isang toreng itinayo sa kasinungalingan. Muli siyang pumasok sa silid ni Cassandra. Natagpuan niya itong nakaupo sa kama, nakatingin sa cellphone, ang mga matay puno ng isang bagay na hindi takot. Pagkasawa, anong ginawa mo? Tanong niya na humihingal. Ikaw yun. Ikaw ang nagpadala ng impormasyong iyon. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag mo akong lokohin, Lorenzo. Wala ka ng kapangyarihan. Galit na lang ang meron ka, at ni hindi mo alam kung kanino mo ibubunton. Buntis ka sa isang kasinungalingan. Pumasok ka sa buhay ko para sirain ito. At ikaw, anong ginawa mo kay Lilia? Minahal mo ba siya? Itinaas ni Lorenzo ang kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi umurong si Cassandra. Hinarap niya ito. Sige, saktan mo ako. Baka makatulong yan para hindi mo maramdaman na wala kang silbi. Itinulak niya ito sa pader. Bumagsak ito sa kanyang mga tuhod. Sumigaw. Isang nakatagong kamera na inilagay ilang linggo na ang nakalipas ng isang mamamahayag na nagpanggap na technician ang nakakuha ng lahat. Narinig ng mikropono ang bawat salita, bawat insulto, bawat banta. Ang recording na iyon ay hindi nagtagal at naipadala sa mga istasyon ng telebisyon at digital media na may headline na magiging viral sa social media. Ang negosyanteng nagtayo ng imperyo sa ibabaw ng katawan at kaluluwa ng mga babae. Sa istasyon ng pulisya, isang kopya ang direktang natanggap ng hepe. Sa loob ng wala pang 2 oras, isang arrest warrant ang inilabas. Inaresto si Lorenzo kinabukasan, nakaposas sa harap ng mga kamera. Hindi siya nanlaban. Walang sinabi. Yumuko lang at bumulong. Lahat kayo magbabayad sa akin. Sa isang abandonadong bodega, nanonood si Ivan ng balita habang nagbibilang ng pera, pinagpapawisan siya. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Mas naging matalino si Cassandra, mas mabilis. Trinaydor siya nito. At ngayon, kung hindi siya tatakas, matutulad siya kay Lorenzo. Kumuha siya ng baril. Isinuksok ang pera sa kanyang jacket. Sinubukang lumabas. Ngunit naghihintay na ang mga pulis. Nagtago siya, nagpaputok. Sumagot ang mga pulis. Isang bala ang tumama sa kanyang dibdib. Namatay siyang mag-isa. Walang kumuha sa kanyang bangkay. Inilabas si Lilia mula sa ospital 1 linggo pagkatapos. Dahan-dahan siyang maglakad. Bawat hakbang ay masakit na parang may dala siyang hindi nakikitang kadena. Ngunit napuno ng saya ang kanyang puso nang makita niyang tumatakbo si Lucia, papalapit sa kanya, may dalang bulaklak na pinitas mula sa hardin ng ospital. Para sa'yo, sabi ng bata. Para saan to? Kasi binigyan mo ako ng parte mo. Gusto ko ring bigyan ka ng isang bagay na akin. Yumuko si Lilia hanggat kaya niya at niyakap ito. Salamat, Lucia. Ang bulaklak na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Pwede ba akong tumira sa'yo? Napigil ang hininga ni Lilia. Oo. Titira ka sa akin habang buhay. Mabilis ang naging sentensya ni Lorenzo. Maraming kaso, pandaraya sa buwis, pamemeke ng dokumento, karahasan laban sa kababaihan, pagtatakip ng krimen. Nakita ng buong bansa ang kanyang pagbagsak na parang isang Griegong trahedya. Si Cassandra naman ay naglaho sa mata ng publiko. May nagsabing pumunta siya sa ibang bansa.
May iba namang nagsabing pumasok siya sa isang sentro para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Walang nakakaalam ng sigurado. Ngunit bago maglaho, humarap si Cassandra kay Lilia. Pinuntahan niya ito sa parokya, walang kolorete sa mukha at may tingin na hindi na naglalaman ng kayabangan kundi pagsisisi. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Lilia nang may lamig. "Pumunta ako rito para humingi ng tawad. Kahit alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Hindi ko alam kung karapat-dapat ka, pero magsalita ka." Huminga ng malalim si Cassandra. "Gusto kong nakawin ang buhay mo. Akala ko kung makukuha ko ang lugar mo, ang lalaki mo, ang bahay mo, magiging masaya ako. Pero kahit ninakaw ko, hindi ako naging masaya. Naging ako lang ang bagay na pinakakinamumuhian ko." Tiningnan siya ni Lilia ng matagal, pagkatapos ay sinabi, "Wala akong panahon para kamuhian ka. Kailangan ako ng anak ko na malusog." "Salamat sa pagligtas sa akin," sabi ni Cassandra. "Nang pumagitna ka noon sa amin ni Lorenzo, iniligtas mo ako ng higit sa nararapat sa akin." Tumango si Lilia. "Gumawa ka ng mabuti sa natitira mong buhay. At huwag ka nang babalik." Tahimik na umalis si Cassandra at hindi na kailanman bumalik. Ang legal na kustodiya ni Lucia ay sa wakas ay ipinagkaloob kay Lilia. Isang simpleng seremonya ang ginanap sa parokya. Naghanda si Sister Rosana ng maliit na altar. Umiyak si Javi sa tuwa. Ang mga bata mula sa ampunan ay kumanta ng isang sintunadong awit, ngunit puno ng pagmamahal. Pinirmahan ni Lucia ang kanyang bagong apelyido ng may nanginginig na mga letra, Mendoza, tulad niya. Pagkatapos, sa isang regular na medikal na pagsusuri, nakatanggap si Lilia ng isang hindi inaasahang balita. Ang doktor, isang lalaking may maawaing tingin, ay isinara ang folder ng may alanganing paghinto. "Mayroon pa po bang iba?" sabi niya. "Nakakita kami ng isang bukol sa iyong kaliwang obaryo. Nagbiopsy kami. Ito ay isang malignant na tumor. Malala na, nagmetastasis na." Hindi nag-react si Lilia. Nagtanong lang, "Gaano katagal?" Mahirap sabihin, pero hindi na gaanong katagal. Lumabas siya ng klinika ng walang luha. Naglakad siya patungo sa ospital kung saan nag-aaral si Lucia kasama ang isang volunteer. Pinanood niya ito mula sa malayo. Tumatawa ang bata, nagdo-drawing. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ay isang tunay na bata. Ipinikit ni Lilia ang kanyang mga mata. Dahil nagtagumpay siya. Buhay si Lucia. Ligtas siya. At kung ang presyo ng kanyang kaluluwa ay ang sarili niyang katawan, babayaran niya ito ng paulit-ulit. Nang may galak, nang may pagmamalaki. Dahil ang pagiging ina ay hindi isang karapatan, ito ay isang pagpili. At pinili niyang ibigay ang lahat, hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa pinakamalalim, hanggang sa wakas. Nalaman ito ni Lilia nang walang drama. Hindi siya sumigaw, hindi nanira ng gamit. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran nang may parehong katatagan na natutunan niyang ipamuhay nang hindi nagrereklamo kapag inaagaw ng mundo ang kakarampot na meron siya. Dumating ang sakit tulad ng pagdating ng kamatayan sa buhay ng mga mahihirap, walang babala, walang tigil at nagmamadali. Hindi na ito isang nakaambang banta. Ngayon, ito ay totoo. Kumalat na ang tumor at nasa mga lugar na hindi na nila kayang galawin nang hindi siya muna pinapatay. Kinaumagahan pagkatapos ng diagnosis, habang natutulog si Lucia sa katabing silid, isinulat ni Lilia ang kanyang pangalan sa isang blankong papel at tinitigan ito ng matagal. Inisip niya ang kahulugan ng mana, hindi ang perang hindi niya kailanman nagkaroon, kundi iyong isang bagay na iniiwan kapag hindi na kayang dalhin ng katawan ang kaluluwa. Inisip niya ang lahat ng hindi pa alam ng kanyang anak. Inisip niya ang lahat ng babaeng tulad niya na itinapon, pinatahimik, itinuring na mga sirang bagay. Nagpasya siyang ang kanyang katapusan ay hindi magiging isang pagkawala, kundi isang binhi. Pinuntahan niya si Sister Rosana at si Beatriz. Umupo silang tatlo sa kusina ng parokya na parang hindi magbabago ang mundo. "Gusto kong magbukas ng isang lugar," sabi ni Lilia, "para sa mga babaeng nasa sitwasyon ko noon. Para sa mga walang nakikinig.
para sa mga walang mapuntahan. Tiningnan siya ni Sister Rosana nang hindi nagsasalita. Pinagkrus ni Beatriz ang kanyang mga kamay sa mesa. Maikli na lang ang oras mo, sabi ni Beatriz. Sapat na para magsimula ng isang bagay na mabubuhay kahit wala na ako. Sa loob ng ilang linggo, ibinuhos niya ang lahat sa proyekto. Tinawag niya itong pagbangon. Ang pangalan ay dumating nang walang kahirap-hirap. Iyon mismo ang kanyang ginawa. Hindi lang siya nakaligtas kay Lorenzo sa pag-abandona sa pagnanakaw ng kanyang anak sa cancer. Muli niyang binuo ang sarili, bato sa bato, luha sa luha. Nagbukas ang sentro sa isang abandonadong lugar na ipinahiram ng parokya. Inorganisa ni Lilia ang mga unang pag-uusap. Inimbitahan niya ang mga psychologist, doktor, mga volunteer. Nagtayo siya ng maliit na kusina, isang common room, mga shared room. At bawat gabi, kapag hindi na makayanan ang sakit, umuupo siya para mag-record ng mga video gamit ang lumang cellphone na nakuha ni Sister Rosana. "Hi, Lucia," sabi niya sa harap ng kamera, may kumot sa kanyang balikat. "Kung pinapanood mo to, ibig sabihin wala na ako. Pero ayokong alalahanin mo ako ng may kalungkutan. Gusto kong alalahanin mong lumaban ako para sa'yo, na hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo, at ikaw ang nagbalik sa akin ng buhay noong akala ko patay na ako." Nag-record siya ng higit sa 20 video. Bawat isa ay tungkol sa iba't ibang emosyon. Galit, pagsisisi, pagpapatawad, pagkawala, pag-asa. Nagsulat din siya ng mga liham. Marami rito ay itinago niya sa isang kahon. Ang ilan ay para sa mga babae sa kanilang komunidad. Ang iba ay para sa mga hindi kilalang tao na balang araw ay makakahanap sa mga ito. Kung iniwan ka dahil baog ka, para sa iyo ang liham na ito. Kung inagaw sa iyo ang isang anak, para sa iyo ang liham na ito. Kung inakala mong wala kang halaga, para sa iyo ang liham na ito. Bawat sobre ay may selyong kandila na may salitang pagbangon na parang isang pasaporte patungo sa ibang buhay. Napansin ni Lucia ang paghina ng kanyang ina kahit wala siyang mga salita para ipaliwanag ito. "Bakit ka laging pagod?" tanong niya. "Dati, mas matagal tayong maglaro dahil mabilis akong tumatanda," sagot ni Lilia. Hindi nagsisinungaling, ngunit hindi rin sinisira ang kanyang inosensya. "Mamamatay ka na ba?" Natigilan si Lilia. Pagkatapos ay sinabi, "Lahat tayo mamamatay. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin bago tayo umalis. Kung ganoon, bakit hindi ka huminto at magpahinga? Dahil may mga bagay pa akong kailangang ituro sa'yo." Nanahimik si Lucia. Pagkatapos ay lumapit, niyakap siya at sinabi, "Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging isinisilang. Minsan, ito ay binubuo gamit ang mga peklat." Ngumiti si Lilia. "Saan mo natutunan yan?" "Narinig kong sinabi mo minsan. Isinulat ko sa notebook ko para hindi ko makalimutan. Lumipas ang mga araw at dumating ang mga sagot na hindi inaasahan." Mula sa kulungan, nagpadala si Lorenzo ng liham kay Lilia. Sulat kamay na magulo ang letra. Sinasabi nitong kailangan niya itong makita, na gusto niyang makipag-usap, na mayroon siyang dapat sabihin bago siya mamatay doon. Binasa niya ito ng tahimik, pagkatapos ay nagsulat ng isang pangungusap sa isang papel at ipinadala sa parehong kartero. "Salamat sa pagpapalaya sa akin." Si Cassandra, mula sa isang emotional rehabilitation clinic sa Hilaga, ay nagsulat din. Matatag ang kanyang sulat, tapat ang mga salita. "Ikaw ang tanging liwanag sa aking kadiliman. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran. Gusto ko lang malaman mo na iniligtas mo ako. Sa maraming paraan." Hindi sumagot si Lilia. Hindi na kailangan. May mga liham na hindi nangangailangan ng sagot dahil naghilom na ang sugat. Ang sentro pagbangon ay lumago ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Dumarating ang mga babae, dala ang kanilang mga anak, mag-isa, buntis na tumakas sa pang-aabuso, mga matatandang inabandona ng kanilang pamilya. Ang ilan ay may mga sariwang pasa, ang iba ay may mga lumang peklat. Dumarating sila para humingi ng tulong, ngunit nananatili dahil sa pag-ibig na nararamdaman doon. Tinatanggap sila lahat ni Lilia, kinukuwentuhan ng mga bahagi ng kanyang buhay,
nag-aalok ng kama, pagkain, at isang bagay na mas makapangyarihan, isang dahilan para maniwala. Sa isa sa mga gabing iyon ng pagpupulong, nakaupo sa harap ng isang grupo ng mga babaeng umiiyak habang ibinabahagi ang kanilang mga kuwento na nahimik si Lilia ng ilang segundo pagkatapos ay nagsabi, "Gusto kong ulitin ninyo ito kasama ko. Hindi ko kasalanan na iniwan ako. Hindi ako kulang dahil hindi ako naging ina noong gusto ko. Hindi ako sira, ako ay nasa muling pagbuo." Sinundan siya ng mga boses. Sa unay mahiyain, pagkatapos ay matatag. "Hindi ako sira, ako ay nasa muling pagbuo." Pumasok si Lucia sa silid at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kanyang kamay, bumulong, "Nanay." Lumingon si Lilia. "Ano yon? Sasabihin mo ba sa akin ang totoo?" Lumunok si Lilia. "Tungkol saan?" "Tungkol sa'yo, sa akin, sa kung paano tayo nagkita." Hinaplos ni Lilia ang kanyang buhok. "Oo, bukas, ikukuwento ko sa'yo lahat. Ngunit ang bukas na iyon ay hindi dumating tulad ng gusto niya. Nang gabing iyon, nagkaroon ng hemorrhage si Lilia. Bumagsak siya sa banyo, walang lakas. Dinala sa pinakamalapit na ospital. Kumalat na ang cancer sa kanyang mga baga. Bumilis ang metastasis. Iminungkahi ng doktor na simulan agad ang chemotherapy. Tiningnan siya ni Lilia nang may kalmadong isip. "Hindi. Ayoko na. May posibilidad pa na ang treatment. Ayoko na ng mga karayom. Ayoko nang mamatay na napapaligiran ng mga makina. Gusto kong tapusin ang sinimulan ko at magpaalam ng maayos." Binisita siya ni Lucia sa ospital. Umupo sa tabi niya. Dinala ang kanyang notebook ng mga drawing. "Gusto kong ikuwento mo na," sabi niya. "Ayoko na ng mga kuwento. Gusto ko ng katotohanan." Tiningnan siya ni Lilia ng may pagmamahal. "Ang pangalan mo ay Lucia. Ipinanganak ka 9 na taon na ang nakalipas at sinabi nilang namatay ka, pero hindi totoo. Ninakaw ka. Hinanap kita. Nang hindi ko alam na totoong umiiral ka, pero hindi kailanman nagkamali ang puso ko. Nang una kitang makita sa ampunan na iyon, alam kong ikaw yon. Dahil alam ng mga ina, kahit na gusto silang paniwalain ng mundo na sila ay baliw." Hindi umiyak si Lucia. Hinawakan lang ng mahigpit ang kanyang kamay. "At ngayon, mamamatay ka na." "Oo, pero hindi ngayon. Ngayon, gusto lang kitang tingnan, pakinggan, sabihin sa iyong binuhay mo ako muli. Hihintayin mo ba ako doon sa taas?" Tumango si Lilia. "Hanggang sa dumating ka. At kapag dumating ka na, ikukuwento ko sa iyo lahat ng kuwentong hindi natin nabasa." Makalipas ang 2 araw, humiling siyang lumabas ng ospital. Umupo siya sa isang bangko sa hardin ng pagbangon sa paglubog ng araw. Ang langit ay may mga kulay ginto at lila. Dahan-dahang umiihip ang hangin. Maputla ang kanyang mukha, tuyo ang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Nag-record siya ng huling video. "Hello, ako si Lilia Mendoza. Kung pinapanood mo to, marahil wala na ako. Pero hindi ako umalis na malungkot. Umalis akong puno. Umalis akong alam na ang kwento ko ay nakatulong sa iba, na ang pagbagsak ko ay naging hagdan ng iba, na ang pag-ibig ay hindi minamana, ito ay binubuo. At kahit sinabi nilang wala kang halaga, hindi mo kaya, wala kang silbi, nagkakamali sila. Kaya mo ang lahat. Palagi, kahit basag ang iyong kaluluwa." Ngumiti siya. Ipinikit ang mga mata. Lumitaw si Lucia sa likuran. Umupo sa tabi niya. Isinandal ang ulo sa kanyang balikat. "Nanay." Hindi sumagot si Lilia, ngunit nanatili ang ngiti. At sa katahimikang iyon, nagsimula ang tunay na siklo ng pagbangon, hindi bilang isang kanlungan, kundi bilang isang huling aral. Ang pinakamahalaga, namatay si Lilia Mendoza na nakapikit ang mga mata at may ngiting hindi nabura. Hindi sumigaw si Lucia. Hindi agad umiyak. Walang dramatikong eksena o desperadong mga luha. Nanatili siya sa tabi niya, nakaupo sa bangko sa hardin ng sentro pagbangon, nakatingin sa langit habang nakasandal ang ulo sa balikat ng kanyang ina. Alam niyang wala na ito, ngunit alam din niyang hindi ito tuluyang umalis. Ang mga salita ni Lilia, na nakarecord sa 12 dosenang video,
at nakasulat sa mga liham na selyado ng pulang kandila ay nagsimulang kumalat na parang isang bagong hangin. Isa sa mga volunteer ang nagpasyang i-upload ang isa sa mga video sa internet. Ito ang huli, iyong kung saan sinabi ni Lilia na may basag, ngunit matatag na boses na ang mga babae ay hindi nasisira, sila ay nagbabago lamang. Sumabog ang post na parang sunog. Sa loob ng wala pang 3 araw, napanood na ito ng milyon-milyon. Ang mga babae mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsimulang magbahagi ng mga bahagi nito. Ang mga liham na isinulat ni Lilia ay nascan at ipinadala sa pamamagitan ng email, binasa sa mga community radio, ibinahagi sa mga support group. Ang boses ni Lilia ay tumawid sa hangganan ng kamatayan at naging isang himno, si Lucia, na ngayon ay 12 taong gulang na, ang nagsasalaysay ng lahat ng ito mula sa hinaharap, tulad ng isang taong nagkukuwento ng isang kasaysayang nag-alis sa kanya ng kabataan ngunit nagbigay sa kanya ng layunin. Tinuruan ako ni nanay na huwag humingi ng tawad sa aking pag-iral. Tinuruan niya akong magsalita, makinig at magsulat. Tinuruan niya ako na ang sakit ay hindi kahiya-hiya, na kung bumagsak ang isang babae, maaari rin siyang bumangon kahit walang tumulong sa kanya. Tinuruan niya ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging isinisilang. Minsan, ito ay binubuo gamit ang mga peklat. Ang sentro pagbangon ay lumago ng higit sa inaasahan. Dumarating ang mga babae kasama ang kanilang mga anak, mga babaeng mag-isa, mga buntis na tumakas mula sa pang-aabuso, mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Ang ilan ay may mga sariwang pasa, ang iba ay may mga lumang peklat. Sa pasukan ng sentro, sa ilalim ng isang mural kung saan nakapinta ang mukha ni Lilia, may nagsulat, "Dito, hindi gamot ang nagpapagaling, kundi katotohanan." Pinanatiling buhay ni na Sister Rosana at Beatriz ang lugar. Si Javi, na ngayon ay isang tinidierna, ay tumutulong sa mga workshop sa pagbasa. Natuto siyang sumulat ng mga tula at binabasa ang mga kwentong isinulat ni Lilia para kay Lucia na parang mga banal na kasulatan. Samantala, ang pangalan ni Lorenzo Rivas ay naglaho sa mga pahayagan. Ang kanyang sentensya, na noong una ay naging laman ng mga balita, ay naging isang maliit na tala na lamang. Sa kulungan, ang parehong sistema na nagpababa sa kanya sa isang numero lamang ay pinaslang siya ng isa pang preso sa isang away. Sabi nila, nag-away daw dahil sa pagkain. Sabi ng iba, ininsulto niya ang maling tao, walang disenteng libing, walang kumuha sa kanyang bangkay, walang luha, walang dasal, walang sinabi si Lucia nang malaman ito. Isinulat lang niya sa kanyang talaarawan, ang mga hindi marunong magmahal ay inililibing ang sarili sa kanilang sariling puot. Si Cassandra, sa kabilang banda, ay nakaligtas sa kanyang sarili. Ang klinika ay nagbalik sa kanya ng kaunting dignidad. Sa kanyang mga group therapy, nakikipag-usap siya sa mga babaeng ginamit din ang kanilang katawan bilang pera. Isang araw, nagpasya siyang magtayo ng isang espasyo gamit ang perang natitira pa sa mga account na hindi natagpuan ni Lorenzo. Tinawag niya itong Mendoza Foundation. Nang tanungin siya ng media kung bakit ganoon ang pangalan, sumagot siya, dahil ang babaeng iyon ay naging mas mabuting ina sa akin kaysa sa sarili kong ina. Sa araw na inagurahan ng pundasyon, naglagay si Cassandra ng isang plake na may isang pangungusap na nabasa niya sa isa sa mga liham ni Lilia. Huwag mong husgahan ang sarili mo sa kung paano ka nakarating dito. Husgahan mo ang sarili mo sa kung ano ang handa mong itayo mula sa lugar na ito. Naroroon si Lucia. Nakasuot siya ng isang mapusyaw na asul na bestida, ang parehong kulay na isinusuot ni Lilia kapag nagbabasa ng mga kwento sa mga babae sa pagbangon. Nakalugay ang kanyang buhok na may isang tirintas na gawa ni Sister Rosana. Nang putulin ang laso, lumapit sa kanya si Cassandra, namumula ang mga mata. Maaari ko bang ibigay sa iyo ito? Iniabot niya ang isang selyadong liham. Sa labas, nakasulat lang, "Para sa iyo, Lucia." "Kanino galing?" tanong ng bata. "Mula sa nanay mo. Ibinigay niya sa akin bago siya mamatay."
Hiniling niyang ibigay ko ito kapag tama na ang panahon. Lumayo si Lucia para basahin ito ng tahimik. Sinasabi ng liham, huwag kang matakot na maging iba. Huwag kang matakot na makaramdam. Huwag kang humingi ng paumanhin sa sobrang pagmamahal. May mga araw na ang mundo ay magiging masyadong malupit para sa isang batang tulad mo at may mga araw na matutuklasan mong ang iyong mga luha ay mas malakas kaysa sa anumang baluti. Hindi ako umalis. Nasa mga hakbang mo ako. Sa iyong boses, sa bawat matapang na desisyon na gagawin mo. Kapag nagduda ka sa iyong sarili, basahin mo ang liham na ito. At kung sakaling wasakin nila ang iyong kaluluwa, tandaan mo na mula sa mga piraso na bubuo ang mga pinakamagagandang bagay. Isinara ni Lucia ang liham. Lumakad siya patungo sa isang batang babae na nakaupo mag-isa sa isang bangko. Ibinigay niya ang liham. Ano to? Tanong ng bata. Isang liham mula sa nanay ko. Para sa'yo. Kung sira ka, maaari ka pa ring bumangon. Tiningnan siya ng bata nang hindi nakakaintindi, ngunit hinigpitan ang sobre gamit ang dalawang kamay na parang nakatanggap ng isang mapa patungo sa ibang mundo. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Lucia si Lilia. Nasa isang hardin sila na tulad ng sa pagbangon, ngunit ang mga bulaklak ay hindi lanta, lahat ay liwanag. Umupo si Lilia sa tabi niya, nakasuot ng puting bestida na ginamit niya sa kanyang kasal, ngunit hindi na ito simbolo ng simula ng isang maling kwento. Ito ay refleksyon ng isang babaeng payapa. Namiss kita, sabi ni Lucia. Hindi naman ako umalis. Minsan, natatakot akong makalimutan ko ang boses mo. Kaya ako nagsulat, kaya ako nag-record. Para dalhin mo ako, kahit lumipas pa ang 1,000 taon. Tama ba ang ginagawa ko? Kung ang ginagawa mo ay nagmumula sa iyong puso, iyon ay laging tama. Nagising si Lucia na may mga tuyong luha sa kanyang mga mata. Pumapasok ang bukang liwayway sa bintana. Sa mesa ay naroon ang kahon ng mga liham na hindi pa niya nabubuksan. Nagpasya siyang simula ng araw na iyon. Isa-isa, bawat kwento, bawat salita, bawat katotohanan. Sa huling pahina, nakita niya ang isang pangungusap na mas nanginginig ang pagkakasulat kaysa sa iba. Halos hindi mabasa. Tinuruan ako ng nanay ko na ang mga babae ay hindi ipinanganak na malakas. Sila ay nagiging malakas kapag wala na silang ibang pagpipilian. At doon nagtapos ang kwento, hindi sa isang kamatayan, kundi sa isang walang hanggang pagbangon.